Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil? Ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang." Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit nagtawa ang poon ng iyong sabihin at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng poot yaong mga hari ay nahintakutan at tungkol sa akin ay kanyang sinabi, "Sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal." Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon, "Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng aking kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo." Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang Pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. "Rabay," sabi niya, "nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli?" Tanong ni Nicodemo. "Sinasabi ko sa inyo," ani Jesus, "maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Happy Easter pa rin po. Tara, simulan natin ang bagong linggong ito sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Pagnilayan natin to mga kaparokya. Ano po ba yung mga bagay na kailangan nating i-renew? Nako, mukhang reminder sa lahat ito, no? I-renew natin yung driver's license, professional license, passport, ano pa? Maraming dapat i-renew. Pero ang tanong, bakit ba natin i-renew itong mga ito? Una, kasi mahalaga. Bago ka makapag-drive, kailangan mo ng driver's license. Bago ka makatravel, kailangan mo ng passport. Para ma-practice mo yung profession, kailangan mo ng professional license. Ito yung pangalawang dahilan din. Kasi gagamitin mo. Kung di mo naman gagamitin, bakit mo i-renew pa? Pero dahil gagamitin, i-renew. Pero pangatlo, pinaka-importante sa atin. Dahil it enables us to do something. Dahil sa driver's license, tayo ay makakapagmaneho. Kaya nga 'di ba, paalala, pag hindi mo dala lisensya mo, huwag kang magmaneho. Kapag wala kang professional license, ibig sabihin, hindi ka certified na ikaw ay professional in practice. Kaya muli, siguraduhin professional ang inyong kausap. Pag sinabing passport, hindi ka naman pumakakapaglakbay na walang passport. Kailangan to because it enables us to enter into other countries. Ito po ang hamon sa atin, lalo na po ngayong Easter season. Easter is a time of renewal. At ano bang nire-renew natin dito? Balikan muna natin ito ating gospel reading today. Narinig natin sa usapan ni Jesus at Nicodemus ang kontrobersyal na katagang born again. Ano ba ibig sabihin ng born again? Alam niyo po, kailangan tignan muna natin yung usapan ni Jesus at Nicodemus. Ito yung nangyari po sa gabi. At si Nicodemus, isang Pariseo, dumadalaw kay Jesus sa gabi. Bakit? Sabi siguro para hindi siya makita ng mga ibang Pariseo na dumadalaw kay Jesus. Pero pinapakita rin kasi si Nicodemus, nasa gabi yung kanyang kalooban. Gusto niya ng liwanag. Kaya lumapit siya kay Jesus. At ang tanong niya, ano ba ibig sabihin ng mabinyagan at ipanganak muli? Sabi ni Jesus, to be baptized in the water and the Holy Spirit. At mga kapatid, hindi ba kaya nga nung Easter Sunday at nung Easter Vigil sa Maumaten, nagsuot tayo ng kulay puti at may dala tayong kandila kasi nag-renew po tayo ng ating baptismal promises. At ito po ang isa pa sa mga bagay na dapat nating i-renew. Ginugunita natin ngayong Easter season. Renewing our baptismal promises. Tanong, bakit? Bakit ba mahalaga ang binyag para sa atin? Bakit kailangan i-renew? Tatlong letter A madaling tandaan. Unang letter A is access. Dahil sa binyag, nagkakaroon tayo ng access. Tayo po'y nagiging member of the church at access din sa iba pa pong mga sacraments. Maaari lang tayong makatanggap na iba pang sakramento kung tayo po ay nabinyagan. Pero hindi lang naman to access, mga kapatid, sa mga serbisyo. Pero higit sa lahat, access sa Diyos. Dahil sa binyag, pangalawang letter A, adoption. We become family members of the church. We become sons and daughters of the Lord. Adoption, kinukup-kup tayo. Naalala ko po, no? Ano daw ba ibig sabihin ng pagiging adopted? Meron daw kasing children born from the womb, meron ding children born from the heart. At pag sinabing adoption, we are children born from the heart. Mula sa puso, may pagmamahal, pinipili na mahalin. At ito po'y paalala sa atin. Dahil sa adoption na binigay sa atin ng Panginoon, we call God as Father and one another as brothers and sisters. Dahil dito, ang turing natin sa Diyos ay Ama.
minamahal natin ang Ama. At higit sa lahat, tinuturing natin ang bawat isa bilang magkapatid. At ang magkapatid, di sinasaktan ng bawat isa. Ang mga magkakapatid, nagmamahalan sa isa't isa. Adoption. Pangatlo at panghuling letter A is action. Through baptism, we gain a character. We become like Christ and we become for Christ. Sa bisa ng binyag, ang hamon sa atin maging katulad ni Kristo. At higit sa lahat, tayo ay para kay Kristo. Kaya lahat ng kinikilos natin, lahat na sinasabi natin, lahat na iniisip natin, lahat na sinasa puso natin, sana palaging sumalamin kay Kristo. At ang pagkilos natin palagi, kung ano ang ikikilos ni Kristo. Kaya naalala ko nung dati, meron yung WWJD, ewan ko naalala niyo pa yun, What would Jesus do? Kung anong gagawin ni Jesus, yun din dapat ang ginagawa natin. Pagmamahal, pagpapatawad, pagpapasensya, pagbibigay ng pag-asa. Kung anong ginawa ni Jesus, yan din ang ginagawa ng isang binyagang sumusunod kay Jesus. Paalala sa atin ito, mga kaparokya. Let us take our baptism seriously. Hindi lang po ito basta ritual. Hindi lang po ito basta, pababasa ko yung aking anak sa ulo. Hindi lang po yung ganun. Ito po ay sakramento na nagbibigay sa atin ng misyon. 3 letter A, madaling tandaan. Access, adoption, action. Kaya nararapat lamang paghandaan ng mabuti ang binyag. Umattend sa seminar. Seryosohin ang formation. At higit sa lahat, hindi nagtatapos sa binyag ang misyon. Sapagkat sa pamamagitan ng ating araw-araw na pamumuhay, sinasabuhay natin pagiging anak ng Diyos. Tayo bilang magkakapatid kay Kristo at higit sa lahat ang pagkilos na ayon kay Kristo. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, salamat po sa biyaya ng pagpapanibago o renewal. Salamat din po sa sakramento ng binyag. Alam namin, Panginoon, minsan minamadali namin ang sakramentong ito. Minsan pa nga hindi namin nabibigyan ng tamang halaga na parang dinadaanan lang siya. Pero Panginoon, sa pamagitan nitong Easter season na ito, turuan mo kaming pahalagahan ng sakramentong ito. Nanawa, ito po ay aming sa buhay, hindi lamang ito isang ritual, kundi ito ang pintuan upang kami po ay mapalapit sa iyo, upang kami ay itrato ang bawat isa bilang magkapatid, at ikaw na aming Ama, na siyang aming tutularan sa lahat aming gagawin, sasabihin at isasabuhay. Hindi na ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa lahat ng mga katekista, sa lahat ng mga naghahanda, sa ating mga bibinyagan. Salamat po sa iyo po sakripisyo, no? At sana nga po panyaya, no? Sa lahat na magpapabinyag, seryosohin ang requirements dahil ito po ay hindi lamang event. Ito po ay sakramento, nagbibigay ng grasya doon sa batang bibinyagan at sa magulang at mga ninong at ninang na sasaksi sa binyag. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.